Good morning po sa bawat isa. Magsisimula na po tayo. Humanap na po tayo ng ating maupuan. At kayo aking patatuyuin. Tumayo po tayong lahat para po sa ating pag-awit. Sa umpisa pa lang po ng awit ay magkamaya na po tayo. Ano po? Awitin po natin papuring awit. Sa krus ipinakita ang dakilang pagtubos na ang lahat ay hirang kasama. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa atin. Buhay ko ay lumigaya magmula nang siya'y makasama, kung kaya't awitan siya tuwinga. Kasalan ay lulunasan, kaligtas ay mayroong katiyakan, kung siya ay iyong pananalingan. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya ay awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. Pagkat siya'y dakila at tapat. Makakabura po ang bawat isa. Muli isang magandang umaga po sa bawat isa. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat muli niyang pinatunayan ang pagkilos sa ating mga buhay para sa nagdaang isang linggo. Naranasan po natin ang kanyang pagsama at paggabay. Marami po tayong mga gawain sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. At sa bawat gawain, maaaring meron po tayong katagumpayan at meron ding pagkabigo. Ano at ano paman, ating kinikilala na tanging dahil lamang sa kanyang biyaya, kung kaya't tayo ay nakapagpapatuloy, bagamat marami po tayong mga hamon sa ating mga buhay. At dahil po sa diwang ito, tayo ngayong lahat ay nagkatipon upang magsagawa ng isang pagsamba. Pagsambang banal na ang tanging adhikain ay siya ay mapapurihan, maluwalhati at madakila. Bilang bahagi po ng ating pagpapasalamat sa Panginoon, atin po kilalanin ang kaarawan ng ilan sa ating mga kapatid nitong nagdaang linggo, ganoon din ang kanilang mga anibersaryo. Maligayang kaarawan po. Noon po ng May 5 para kay Ate Violi Tere. May 7 kay Ate kay Kuya Liam Nate Pangilinan and Jessery Frias. May 8 Allen Rendon, Daryl Gift Del Socorro, Kuya Jun Lanting, at Ate Stephanie Dodoral. Then noon naman pong May 9, ang atin pong Ate Princess May de la Peña.
Madami po to. May 10. Noong ating pong May 10, happy birthday po para po kay Kuya Bonnie Cuevas, Rosa Del Socorro, Ate Eliza Joy Mendoza, Kuya Ivan Belay, and Ate Joshua May Lahara. Ganun din naman po, maligayang anibersaryo para po sa amin. Ano po? Maraming salamat po. Ngayong umaga, meron po tayong isang layunin, ang masamba at mapapurihan ng ating Diyos, Diyos na tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ating iahayag ang ating pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan ng mga papuring awit at maging napakikinig sa Kanyang mga salita. Nawa, maging kalakas ng ating kaluluwa ang gawain ito. At bilang paghahanda, magkaroon po tayo ng ilang saglit na katahimikan para po sa ating paghahanda sa pagsamba. Pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Purihin si Yahweh, buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Ang mga gawa ni Yahweh tunay na napakadakila, mga nalulugod sa Kanya, lagi itong inaalala. Lahat niyang gaway dakila at wagas, katwiran niya'y hindi magwawakas. Hindi maalis sa ating gunita, si Yahweh ay mabutit, mahabaging lubha. Ang sa Kanya'y gumagalang, pagkain ay sagana, pangako ni Yahweh ay di masisira. Atin pong ihanda ang ating mga sarili sa pagdulog sa harap ng ating Panginoon upang sumamba ngayong umaga. At sabay-sabay po nating basahin ang samba. Ready? Begin. Sa iyo, o kataas-taas ang Diyos, buong pagpapakumbaba kaming sumasamba bilang isang komunidad na mga tinubos sa iyong biyaya. Ang aming pangunahin at pinakamahalagang pananagutan ay ang sambahin ka na aming manlilikha dahil sa iyong kamangha-manghang gawa. Marubdo po naming hangad kami ng buhay, pagkilos at pagkatao ay iyong hawak, ay ang sambahin ka sa espiritu at katotohanan upang lalong lumalim ang aming pagkakilala at ugnayan sa iyo. Buong puso naming itinatalaga ang aming sarili, hindi para sa aming kapurihan at kasiyahan, kundi para sa iyong kalwalhatian at kaluguran. Alay namin sa iyo ang pinakamataas na pagpapahalaga, parangal, paggalang at papuri ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po manalangin. Tunay Panginoon, wala pong ibang karapat-dapat sa aming mga papuri, pagsamba at pagdakila, kundi tanging kayo lamang. Kayo ang Diyos na buhay, tapat, maibigin, at siyang kumakalinga sa bawat isa sa amin. Kaya ngayong umaga, Panginoon, bilang isang komunidad, muli kami sama-samang dudulog sa iyong banal na harapan. May kagalakan sa aming mga puso na itaas ang iyong dakilang pangalan. Luluwalhatiin, dadakilain, at patuloy na papupurihan. Patuloy din kaming lumalapit, Panginoon, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami at pakalinisin upang maging karapat-dapat po kami sa banal na gawain ito ng pagsamba. At nawa, ang aming mga buhay ay tunay na matagpo ang isang haing buhay, banal at kalugod-lugod lamang sa iyong banal na harapan. Sa aming mga awitan, mga pagpupuri, maging kapahayagan ng iyong mga salita, kayo lang po ang mataas sa lahat ng ito. Kaya muli, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila.
Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Kilalanin po natin sa oras na ito na ang ating Diyos ang lakas natin at kanlungan. Lakas natin kanlungan, umay kabuluhan. Di dapat na matakot, mundo'y mayanig man. Kahit mundo at dagat, mabuwal mag-imbang. Pagsabanan mong templo'y ligaya'y kagalakan at tunay ay nararanasan sa tahanan ng Diyos na makapangyarihan. Bansa at kaharian, pawang mapaparang. Diyos ni Jacob ang ating tiyak na tanggulan. Basta siya na ating maluwal ating Diyos. Lahat ng ikaalam, siya ang tatapos. Mundo'y mapapayapa at kakantang lubos. Siya ang dakilang Hari, ito'y ating dalos. Kagat man ay magyanig, ay katahimik din. Isang utos ni Jesus, aron ay titigin. At sa ganon ipinig, bansa'y walang laban. Diyos na sumasa atin, ngayon at kailanman. Sa pagsambang ito, patuloy tayong tumingin sa kung sino ang ating sinasamba. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Si Jesus ang iyong masdan, mukha
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay dadako sa pampublikong pagbasa. Ito po ay matatagpuan sa Isaiah 49, 1 to 11. Sundan nyo na lang po sa aking pangunguna sa pagbasa. Isaiah 49, 1 to 11. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong mga bansa. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang singtalim ng espada. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, ikaw, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo ako'y pupurihin ng mga tao. Ngunit ang sagot ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may pinapaubaya ko kay Yahweh ang aking kalagayan, na ako'y kanyang gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ni Yahweh. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang bayang Israel na nagkawatak-watak. Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan, sa kanya'y nagbubuhat ang aking kalakasan. Sinabi sa akin ni Yahweh, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipapagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, gagawin din kitang liwanag sa mga bansa, upang ang buong daigdig ay maligtas. Ganito ang sinabi ni Yahweh, ang tagapagligtas ng Israel na itinakwil at kinamuhian ng mga bansa at inalipin ng mga pinuno. Makikita ng mga hari ang pagkapalaya sa iyo. Sila'y titindig bilang pagpaparangal sa iyo at yuyukod ang mga prinsipe bilang paggalang sa iyo, sapagkat hinirang ka ni Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel. Sinabi pa ni Yahweh sa kanyang bayan, sa tamang panahon ay tinugon kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Iingatan kita at sa pamamagitan mo gagawa ako ng kasunduan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay wasak na. Palalayain ko ang mga nasa bilangguan at dadalhin sa liwanag ang mga nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa masaganang pastulan. Hindi sila magugutom o mauuhaw, hindi rin sila mabibilad sa matinding hangin at nakapapasong init sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila ng Diyos na nagmamahal sa kanila. Sila'y gagabayan niya patungo sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng daan sa gitna ng kabundukan at ako'y maghahanda ng lansangan upang maging daanan ng aking bayan. Diyos po ang pagpapala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay darako sa ating pagkakaloob. Babasahin ko lamang po yung paalala sa aklat ng mga awit. Nararapat na handog inyong ialay, pagtitiwala ninyo'y kay Yahweh ibigay. Tanong ng marami, sinong tutulong sa atin? Ikaw, o Yahweh, ang totoong mahabagin. Puso ko'y iyong pinuno ng lubos na kagalakan, higit pa sa pagkain at alak na inumin. Sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Sabay-sabay po nating bigkasin, ako'y isang katiwala. Ready? And ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Ang lahat at silang nagsisitahan dito. Kinikilala ko ang Panginoon na may lalang, may-ari, taga-alalay, at tagapamahala sa buhay. Sa Kanya ako'y nabubuhay, kumikilos at may pagkatao. Ang aking buong pagkatao at ang lahat ng aking tinataglay ay sa Kanya. Ang aking panahon, talento, hanap buhay,
mga mahal sa buhay, mga materyal na tinatangkilik ay mula sa Diyos. Bilang katiwalang Kristiyano, kinikilala ko ang pagiging Panginoon niya sa aking buhay at ako ay magsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Ngayon, ako ay naghahandog at nagkakaloob ng buong puso at may kagalakan para sa Kanya. Samahan niyo po akong umawit, ikaw ang dahilan. Diyos, batid mo ang laman ng puso kong ito. Di ko kayang itago, pagkat lahat ay nakikita mo. O Diyos, ako'y siyasatin mo, nagsusumamo ako ngayon sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Nilikha para ika'y parangalan. Biyaya mong buhay nais kong ialay. O Diyos, ako'y lagi mong gabayan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Nilikha para ika'y parangalan. Biyaya mong buhay nais kong ialay. O Diyos, ako'y lagi mong gabayan. O Diyos, batid mo. Niyaya pong muli ang kapulungan at tumayo at ating pong awitin ang awit ng pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa iyong Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na ang lahat ng ito ay mula sa inyo. Sa amin pong sarili, Panginoon, wala kaming maibibigay o maibabalik man na hindi sa inyo, Panginoon. Kaya kinikilala po namin na ang lahat ng ito ay dahil lamang sa inyong kabutihan na ipinapakita sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na hindi namin mababayaran ang inyong pagpatuloy na paggabay sa amin, ang buhay na taglay ng aming mga katawan, maging ang araw, ang hangin, lahat ito, Panginoon, ay nagmumula sa inyo. Kaya, Panginoon, sa mga nalikom po ng mga handog na ito, tunay nga na ang amin pong panalangin, kayo ay patuloy na mapapurihan at kayo, Panginoon, ang siyang maitaas. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Hari Tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo, ating pong kunin ang ating mga banal na kasulatan. Para po sa teksto na pagkukunan ng mensahe ngayong umaga ay matatagpuan sa aklat ng Hebreo, chapter 12, verse 1 to 12. Hebreo 12,
1 to 12. Kung nandun na po kayo, hayaan niyo pong akong manguna habang binabasa ko po ang salita ng Diyos. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paliksahang ating sinasalihan. Tuon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinakakahiya mamatay sa krus. At siya'y ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusik ng mga makasalanan upang hindi kayo manlumampay at panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pag-aalay ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Ang salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Tiisin ninyong lahat ang hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Dahil dito'y nagpapakilala kayo tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdisiplina na ginawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil dyan ay ginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo mabuhay, mas marapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Kaya hindi naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Verse 11, habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Dahil dito itinas ninyo ang inyong mga nangihinang kamay at patatagin ng mga nangangatog na tuhod. Ang Diyos po magpapala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Aming Amang nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong umaga at amin pong kinikilala na kayo ay Diyos na karapat-dapat sambahin, luwalhatiin at dakilain. Sa pagkakataong ito, aming Ama sa langit, tulungan niyo kami na ang aming paningin ay matuon lamang sa Panginoong Jesucristo, sapagkat siya po ang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay maging malaya at mayroong pong kapanatagan na sa umaagang ito ay sama-samang sumamba. Amin pong dalangin, o Banal na Espiritu, sa aming sama-samang pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Likhaan mo kami ng isang puso mapagpakumbaba at kaisipang handang makinig. O Banal na Espiritu, kayo din po ang kumilos sa akin habang akin pong ipinahayag ang inyong mga salita. Ikaw lamang at ang iyong dakilang pangalan ang siyang maparangalan. Ito po ang aming dalangit hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong taunang tema sa taong 2026, a community committed to God's truth, walking in humility in every godly pursuit. Isang komunidad na nakatalaga sa katotohanan ng salita ng Diyos, lumalakad na may kababaang loob sa makadiyos na pagnanasa. Tayo po'y nagpapasalamat at nagagalak na dito po sa ating komunidad ay meron tayong taunang tema na napakahalaga sapagkat ito po ay magbibigay sa bawat isa sa atin na sa loob ng isang taon ay makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. At bilang pagsuporta po dito po sa ating taunang tema, tayo po ay merong tinatalakay na monthly topics. At noong pong nakaraang buwan, April, ang ating pong topic ay community committed to God's truth,
orthodoxy, orthopraxy, and orthopathy in ecclesiology. No, nakakautal talaga yung doctrine of the church. Yun, mas mabuti pa yun, doctrine of the church. Ano ho? So napakahalaga po noon yung atin pong buwan ng paksa upang yung pong ating taunang tema ay maipaalala sa atin at tayo'y ma-remind bilang mga mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Jesucristo na mamuhay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Mamuhay sa tamang doktrina, na yung tamang doktrinang iyon ay dapat isinasabuhay ng bawat isa sa atin at hindi lamang yon, isinasa puso at hindi isinasanguso. Ano? So napakahalaga noon at ngayon pong buwan ng Mayo, ang ating pong topic ay persevering in faith in the midst of hardships and trials. Napakahalaga ho noong kabilang buwang paksa. Dito po sa paksa natin ngayong May. Bakit po? Sapagkat hindi po tayo makapagpapatuloy sa pananampalataya kung hindi po tama ang ating pagkakilala sa katotohanan at tamang aral ng salita ng Diyos. So napakahalaga po niyan. Kaya po tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat. So ngayon pong umaga, tingnan po natin yung ating paksa. Perseverance in faith is the steadfast commitment to trust and follow God through trials and growing in character and hope while awaiting His promises. Ang pagtitiyaga sa pananampalataya ay ang matatag na pagtatalaga sa Diyos sa gitna ng pagsubok, lumalago sa pagkatao at pag-asa habang hinihintay ang kanyang pangako. Tingnan po natin yung biblical na foundation nito. Ang pagtitiyaga sa pananampalataya ay isang pangunahing tema sa kasulatan na binibigyan diin ang pagtitiis at katatagan sa paglalakbay ng Kristiyano. Itinuturo ng Biblia na ang mga pagsubok at pagdurusa ay hindi walang kabuluhan, kundi nagsisilbing palakasin at linangin ang pananampalataya. Hinihikayat po ni Apostol Santiago sa kanyang liham sa kabanatang 1, talatang 2 ang 3, sabi doon, ang mga mananampalataya na ituring itong lubos na kagalakan sa tuwing haharap kayo sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Gayon din naman, sinabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 5, verse 3 and 4, na ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiyaga na nagdi-develop ng karakter at sa huli ay pag-asa. Gumamit naman ang may akda ng Hebreo dito po sa Hebreo kabanatang 12, talatang 1 ng metapora ng isang karera. Hinihikayat ang mga mananampalataya na tumakbo na may pagtitiyaga sa karerang itinalaga sa atin na binibigyan diin ang aktibo at patuloy na likas na pananampalataya. So ngayon pong umaga, tayo po ay nagpapatuloy at ito pong ating teksto na binasa kanina, Hebrews chapter 12 verse 1 to 12. Ang aking pong title ngayong umaga, Run with Endurance by Looking to Jesus. Sabi po ng Hebrews chapter 1 verse 1 and 2, sa Ingles, let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Ang konteksto po ng aklat ng Hebreo ay ito. Ang aklat ng mga Hebreo ay traditional na pinaniniwalaang naisulat sa huling bahagi ng unang siglo. Marahil bago ang pagkawasak ng templo ng Jerusalem noong AD 70. Ang takdang panahon na ito ay hinuha
mula sa diin ng teksto sa sistemang sakripisyong Hudyo na nagpapahiwatig na ang templo ay aktibo pa noong panahon ng pagkakasulat. Mananatiling hindi kilala ang author kasi minsan sabi ang author daw nito ay si Paul. Meron naman nagsasabi na si Silas. Pero maliwanag po doon sa ating mga sipi, walang nakalagay na author. Hindi nagpakilala. Si Pablo kasi di po ba pag siya po ay sumulat yung sa kanyang Pauline epistles, si Pablo. Sinasabi niya lagi yung kanyang pangalan. Pero marami ang nagre-relate dito kay Pablo. Pero sa ating pong pag-aaral ng hermeneutics, mahalaga yung pagtingin. So, ibig sabihin, anonymous po yung author ng Hebrews. Ngunit ang liham ay itinuturo sa mga Hudyong Kristiyano na bihasa sa mga kasulatan ng Hebreo at pamilyar sa sistemang Kristiyanong o sakripisyong Hudyo. Sino po ang mambabasa at ano ang layunin ng aklat ng Hebreo? Ang mambabasa ng aklat ng Hebreo ay isang komunidad na mga Hudyong Kristiyano na nakakaranas ng pag-uusig at nanganganib na manghina ang kanilang pananampalataya. Maaaring sila ay tinutukso na bumalik sa Hudaismo dahil sa mga pag-uusig na kanilang naranasan mula sa parehong otoridad ng mga Hudyo at ng mga Romano. Ang layunin po ng aklat ng Hebreo o layunin ng may akda na himukin ang mga mananampalatayang ito sa kahusayan ni Kristo at ng bagong tipan higit sa lumang sistemang handog. Binibigyan diin ang kahalagahan ng pagtitiyaga at katapatan sa harap ng pagsubok. So titingnan po natin yung chapter 12, ang Hebrew chapter 12 ay nagsisilbing paanyaya sa pagtitiis gamit ang metapora ng isang karera upang ilarawan ang paglalakbay ng isang Kristiyano. Pinapayuhan ng kabanata ang mga mananampalataya na iwaksi ang lahat ng pabigat, ang mga kasalanan na madaling nakakahuli sa atin at tumakbo ng may pagtitiis sa karerang inilatag sa kanila. Tinitingnan si Jesus bilang pinakamataas na halimbawa ng pananampalataya. Binibigyan diin ng kabanatang ito ang kahalagahan ng disiplina at ang pagbabagong kapangyarihan ng pagdurusa na nagpapahiwatig na ang pagsubok ay maaaring humantong sa espiritual na paglago at kasanayan. So yun po yung pinaka-tema ng Hebreo 12. So ang Hebreo chapter 12 verse 1 to 12 ay nagpapatuloy doon po sa Hall of Faith sa kabanatang 11. Pag binalgan po natin yung kabanatang 11, makikita po natin doon na binanggit yung mga heroes of faith. Nandoon si Abraham, naroon si Moses, naroon si Samson, naroon lahat ang mga heroes of faith. Pagkatapos ipinakita na ang mga bayani ng pananampalataya, sinabi ngayon ng may akda, ngayon, paano tayo tatakbo? Yun yung makikita po natin doon. So tingnan po natin yung ilang mga katotohanan dito sa chapter 12. Ang takbuhan. Lay down and run. Ano po ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1? Yamang napapaligiran tayo ng makapal na ulap ng mga saksi, alisin natin ang bawat pabigat at ang kasalanang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhang inilagay sa harapan natin. Ano yung mga punto na pwede natin tingnan dito? Una, yung pong motivation. Yung ulap ng mga saksi. Ang mga bayani sa Hebrews chapter 11 ay hindi nanonood para manghusga. Kundi sila ay patotoo na kaya ito. Natapos nila ang takbo sa pananampalataya. Alala ko lang si Apostol Pablo sa kanyang liham, sa kanyang anak sa pananampalataya, yung 2 Timoteo. Sabi niya,
natapos ko na ang takbuhin, lumaban ako sa pananampalataya, at ngayon ay tatanggapin ko na ang korona ng pagtatagumpay. Ano ho? So dito po ay makikita natin na yung pong hamon at yung motivation sa atin bilang mga mananampalataya. Ano? Kahit pa tayo dumanas ng iba't ibang pagsubok sa buhay na ito, kaya po natin magpatuloy hindi dahil sa ating lakas, hindi dahil sa ating kakayanan, kundi dahil kay Kristo na tinapos ang laban. Yun po yung katotohanan. Ang motibasyon natin sa pagpapatuloy sa pananampalataya ay hindi ang ating sarili, kundi si Kristo lamang. So yun po yung mahalaga. Then yung pong preparasyon, alisin ang anumang balakid na kasalanan. Alisin ang alimang balakid na kasalanan. Ito ay mga nakapagpapabagal sa ating paglagong espiritual. Saglit lang po. Mga nagpapabagal po sa ating paglagong espiritual. Minsan yung reputasyon. Ano ho? Iniisip natin, baka yung aking reputasyon. Ano pa? Yun pong comfort. Ay, dito na ako, ayakong mahirapan. So, doon ka lang sa comfort zone mo. Yung mga distraction. Sa buhay pananampalataya natin, napakaraming distraction. Ano ho? At minsan, yung distraction na yon, hindi yung mga nakapaligid, kundi yung ating mga sariling nais. Ano pa? Bitterness. Yung mga sama ng loob na naipon. Ano ho? Ito po pwedeng maging hadlang sa atin pong paglago sa pananampalataya. Kung hindi nakatutulong sa pagtakbo mo kay Kristo, bitawan. Ano ho? So ito po yung preparasyon, alisin ang anumang balakid ng kasalanan. Pangatlo, ano yung aksyon? Takbo na may pagtitiis. Ang buhay Kristiyano, mga magulat, mga kapatid, ay hindi 100-meter dust. Ito ay marathon. Ang kailangan hindi bilis, kundi endurance. At hindi ikaw ang nagtakda ng ruta. Inilagay sa harapan natin, kundi ang Diyos ang nagdisenyo ng iyong truck. Ano ho? So napakahalaga po nun, tumakbo tayo ng may pagtitiis. Yun pong, sino po ba dito yung mananakbo? Kasi nung elementary, hindi kami sumasali dito. Ang hirap kasi nun. Kung Joseph, ikaw ba player ng track and field? Pabilisan yun. Kung Joseph, hindi siya stamina, kundi kailangan mabilis ka. Pero iba po yung marathon. Yung marathon, ito po ay hindi mahalaga kung ikaw ay mauna, kundi papaano mo isusustain yung iyong lakas upang matapos mo yung course na iyong tinatakbuhan. Kaya nga, sino po ang mga nakasali na dito sa mga marathon? Di ba, kahit hindi manalo, may mga natatanggap na medalya, nakalagay? Finisher. So kahit pa paano, hindi ka man nanalo, pwede mo igayon, natapos ko yung dapat takbuhin. So yun po yung mahalaga. Pangalawa, nakatotohanan, ang focus. Ano po yung focus? Look to Jesus. Tingnan po natin yung Hebrews chapter 12, verse 2-4. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang nagpasimula at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang ilagay sa harapan niya, tiniis niya ang krus, hinamak ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng Diyos. Ano po yung mga punto na po pwede natin makita dito? Sino si Jesus dito? Dito po sa chapter 12, verse 2-4, sino si Jesus? Kilala natin si Jesus. Alam naman natin, sino si Jesus? Siya ay tagapagligtas, siya ay Panginoon, siya ay Diyos. Pero dito po sa context ng ating binabasa, sino siya dito? Siya po ang nagpasimula. Ano po? Siya ang author ng faith mo, siya ang nagpasimula nito.
Mga magulang at mga kapatid, meron tayong pananampalataya, hindi dahil nanampalataya tayo, kundi si Kristo ang author ng faith na meron tayo. Yun po'y grace sa atin. Kaya wala po tayong maipagmamalaki na tayo'y nanampalataya. Kahit yung salitang nanampalataya ako, yun po'y bahagi ng ginawa ni Kristo. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki yun sa harapan ng Diyos. Dahil kay Kristo lamang, kaya tayo nakakapanampalataya. Siya po ang nagpasimula, at hindi lamang yon, siya din ang nagpapasakdal. Siya ang tatapos. Sabi po sa Philippians 1:6, hindi kanya iiwan sa gitna ng takbuhan. Ang Panginoong Jesucristo ay totoong mangliligtas natin. Ang Panginoong Jesucristo ay totoo na tinapos ang laban doon sa krus. At yung pananampalataya na meron tayo, siya magpapasakdal, at kahit kailan, anuman ang ating pagdaanan na hirap ng sitwasyon, hindi niya tayo iiwan. Amen po ba doon? Hindi tayo iiwan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung tayo ay nang iiwan, siya'y hindi. Sapagkat tapat siya sa kanyang mga pangako, tapat siya sa kanyang salita. Pangalawa, paano tumakbo si Jesus? Tiniis ang krus. Mula pa sa simula, kahit pa doon sa Genesis hanggang sa dumating siya at isilang, alam na niya kung ano ang kanyang layunin. Ang krus, ang hangganan. Dahil doon niya tatapusin, alin? Sino tatapusin ni Kristo sa krus? Si Satan. Sapagkat hindi naman kayang unawain ni Satan yung katotohanan na yung krus na yon, yun yung pagtatagumpay. Para kay Satan, defeat yon ni Jesus Christ. Pero hindi alam ni Satanas na yung krus na tiniis ni Kristo, yun yung kanyang tagumpay. Anong sabi ni Kristo na siya'y nakapako dun sa krus? Yung huling bahagi, sabi niya, it is finished. Naganap na, natapos na, tagumpay na. So yun po yung katotohanan, tinakbo, yung tinakbo ni Kristo ay yung tiniis niya ang krus. Pinili ang sakit kaysa sumuko. Pinili? Pwede naman sumuko yata ang Panginoong Jesucristo, di po ba? Kung gugustuhin niya. Pero hindi yung dakilang kalooban ng Diyos. Kahit nga nung siya'y nasa halaman na ng Eden nung siya'y nananalangin, sabi niya sa kanyang mga alagad, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Samahan ninyo akong manalangin. At ang siya'y manalangin, siya'y lumuhod sa harapan ng Ama. Sabi niya, Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Pero sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. So yun po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya sumuko kahit anong hirap ang kanyang dinanas. Di po ba? Anong sakit ang kanyang dinanas? Puyat, gutom, pagkatapos noong huling bahagi ng kanyang buhay, siya'y hinagupit. Halos hindi siya makilala ng kanyang mga alagad at kahit sinong dumaan doon sa krus ng Kalbaryo. Pag tiningnan ng Panginoong Jesucristo, kahabag-habag yung kanyang kalalagayan. Pero hindi siya sumuko. Tiniis niya ang hirap. Para sa ano? Ano yung kanyang dahilan? Ang dahilan po, dahil sa kagalakan naghihintay sa harap o naghihintay sa harap niya. Anong kagalakan? Nagawin ang kalooban ng Ama sa pagbibigay ng kanyang sarili at yung gawin ang kalooban ng Ama na, ito mabigat kasi itong teolohiyang ito, buti na lang at tayo ay naniniwala na si Kristo ay namatay at nagdusa for the elect. Kaya, yung kanyang tiniis, anong kagalakan? Na yung mga elect, kung tayo kasama sa elect, kagalakan ng Panginoong Jesucristo na ikaw at ako, ay tubusin niya doon sa krus ng Kalbaryo. Umupo sa kanan ng trono, natapos niya ang takbo, nanalo
na si Kristo. Panalo na, tagumpay na. Hindi na niya kailangang isilang pang muli sa sabsaban at hindi niya kailangang muling ipako sa krus, kundi tapos na, ganap na, it is finished. Nanalo na, tagumpay na si Kristo. Kaya kung ang Kristo na iyong pinananampalatayanan ay waring talunan sa iyong buhay, suriin mo ang iyong Kristo. Baka yan ay hindi yung Kristong ipinako sa krus, baka yan yung Kristo ng sabungan. Di po ba? Dahil si Kristong ipinako sa krus ay tagumpay, panalo. Hindi siya defeated. Kaya kung tayo Kristiyanong laging wari ba'y talunan, abay suriin mo ang iyong kaugnayan kay Kristo. Baka may mali. Itama ang iyong kaisipan. Baka ang kaisipan mo, yung Kristo na iyong tinanggap, ay hindi kumpleto. O yung Kristo na iyong pinanampalatayanan ay kulang pa. So mahalaga po na matanim ito sa ating puso't isipan. Pangatlo, kaya mo pang magpatuloy. Yung pong verse 3 and 4. Isipin ninyo siya upang hindi manghina at panghinaan ng loob. Kung si Kristo kinaya ang krus, kakayanin mo ang problema mo ngayon. Hindi pa kayo lumalaban hanggang magbuhos ng dugo. Hindi ka pa namamatay sa pagsunod tulad niya. Di ba? Yun po yung paalaala sa bawat isa sa atin. Kaya nating magpatuloy. Kahit tayo ay sugatan, kahit tayo ay nanlulupaypay, kahit tayo ay napapagod, kahit tayo ay may mga pagsubok na kinakaharap. Bakit? Sapagkat si Kristo na atin pong Panginoon at tagapagligtas ay panalo. Panalo siya, nagtagumpay na siya. Pangatlo, ang disiplina. Love, not punish. Hebrews chapter 12 verse 5 to 11. Anak ko, huwag mong hamakin ang pagtutuwid ng Panginoon sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang minamahal. Yung pong author ng Hebrews dito, kino-quote niya po dito yung Kawikaan chapter 3 verse 11 and 12. Pag yun po binasa nyo, yun po yung nakasulat doon. Ano po ang sabi dito? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Ulitin ko lang po yun, dinidisiplina ng Panginoon ang minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Meron pong dalawang magkapatid sa Old Testament na makikita po natin na nandoon po talaga yung pagkilos ng Diyos. Sabi po doon, Esau I hated, pagkatapos Jacob I love. Di ba makikita natin doon? Si Esau, pinabayaan ng Diyos na maging si Esau. Pero si Jacob, sino ba si Jacob? Si Jacob nga ay mga tawag dito? Mandaraya. Pero anong ginawa ng Diyos kay Jacob? Paano nilinang ng Panginoong Diyos si Jacob? Di ba? Nung pumunta siya doon sa kanyang tsuhen, ano nangyari? Nag-alaga siya ng mga tupa. Pagkatapos gustong-gusto niya yung anak. Pagkatapos, nung kasala na, hindi pala yung binigay yung kanyang mahal na gusto. Kaya nakarami ng asawa si Jacob Pero kitang-kita po natin doon na yung pagdidisiplina, pagtuturo at pagtutuwid ng Diyos kay Jacob. At nung sabihin ng Diyos kay Jacob na bumalik ka na sa lupa na yung pinanggalingan. Makikita po natin doon kung paano nilinang ng Panginoon Diyos. Dito po sa Hebrews chapter 12, nakikita po natin yung katotohanan. Yung pong paghihirap ay hindi equal sa parusa. Bakit po? Iba po yung discipline. Dito ay pagtutuwid
ng magulang hindi galit ng hukom. Ang parusa kay Kristo na ang sumalo. Mababasa po natin yan sa Isaiah chapter 53 verse 5. Ang naranasan mo ngayon ay training, hindi payback. Ito po yung katotohanan. Mga magulang at mga kapatid, huwag tayong magtaka. Meron pong pagdidisiplina kung kayo'y tunay na anak ng ating Ama sa Langit. Pero kung kayo hindi po anak, wala pong pagdidisiplina. Kaya kung tayo po'y nakakaranas ng pagdidisiplina dahil sa ating mga maling ginagawa, nangangahulugan lamang na tayo'y anak. Dito yung example, di ba? Doon sa ang ama ba sa isang sambahayan, kapag mahal yung kanyang anak, pababayaan niya ba doon sa mga maling ginagawa? Hindi. Nandoon yung pagdidisiplina. Patunay na anak sa verse 7 and 8. Kung kayo hindi pinaparusahan, kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Masakit pakinggan pero totoo. Kung hindi ka itinatama ng Diyos, hindi ka niya anak. Ang discipline ay katibayan ng pag-ampon. Hindi tayo likas na mga Israelita, na sabi ng mga Israelita, baka kami hindi anak sa labas. Pero yung pong doctrine of adoption, makikita po natin doon, magpasalamat tayo dahil talaga namang wala tayong dugong, pero piniling ampunin tayo ng Diyos, hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa ating physical appearance, kundi dahil kay Kristo. Tayo inadapt ng ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya tayo po ay maituturing na anak. Na merong ngayong nagte-trending sa Facebook, yung mga anak ni Nora Honor. Sino ba ang tunay na anak lang? Di ba si Ian, dalawa yung ampon? Pero sa batas, kapag ikaw ay inampon, kung ano yung meron ang tunay na anak, kasi merong batas na nagsasabi. Tayo, meron pong Biblia, yung katotohanan na tayo po'y inampon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po yung layunin ng disiplina? Ang layunin po ng disiplina, kabanalan. Verse 10 to 11. Ang mga magulang natin dinidisiplina tayo ayon sa inaakala nilang mabuti. Pero ang Diyos, para sa ating kabubuti, upang tayo'y maging kabahagi ng kanyang kabanalan. Masakit ngayon, pero sa bandang huli ay nagbubunga ito ng mapayapang bunga ng katwiran. Ang Diyos ay hindi after sa comfort mo, after siya sa karakter mo. Hindi siya hindi sa comfort natin, sa karakter natin. Di ba yung istorya nga ni Jacob? Hindi sa comfort niya. Mahirap kaya yung sinabi ng kanyang ina, pumunta ka doon sa bahay ng iyong tiyuhin. Mahirap yung para kay Jacob. Ang mapaalis sa kanyang pamilya. Mahirap yun. Pero hindi after ang Diyos sa kanyang comfort, kundi sa karakter na kung saan madidevelop ang karakter ni Jacob. At yung character development, hindi ito pang isang araw lang. Ito ay proseso ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Number 4, ang tugon. Strengthen and pursue peace. Sa Hebrews chapter 12 verse 12, kaya't palakasin ninyo ang mga kamay na nanghihina at ang mga tuhod na nangangalog. Gumawa kayo na matuwid na landas para sa inyong mga paa. Number 1, palakasin ang sarili. Kapag pagod ka na, ang tendency ay tumigil. Naalala ko lang nung nag-hiking ang mga kabataan, fresh pa yung hiking na yun, napagkasunduan na hindi pa nga doon sa peak hindi pa yung peak, Kuya Joseph. Napagkasunduan na umakyat ng mas mataas-taas na lugar. So, sa paglalakad nung simula ang sasaya, ang lalakas, pero nung nangangalhati na para bagang, ay Kuya Joseph, malayo pa ba yan?
Saan ang dulo niyan? Ano ho? So meron tendency na, ayoko na, pagod na ako, dito na lang ako. O pagod na ako, babalik na lang ako. So may mga ganong tendency. Ano ho? Ang utos, palakasin. Paano? Balik sa verse 2. Sa pananampalataya natin, ano ho, darating yung mga pagkakataon na tayo manlulupaypay, darating yung pagkakataon na maraming discouragement sa buhay na ito, pero ano po ang dapat natin gawin? Balik sa verse 2. Ano po yung verse 2? Itoon kay Jesus ang ating paningin sapagkat siya'y nagtagumpay. Ano po yung mga practical na dapat gawin? Prayer, word, and fellowship. Mahalaga po yun. Yun yung back to basic. Kapag po tayo nanlulupaypay, tayo'y gulong-gulo sa pananampalataya natin, back to basic. Ano yon? Back to Jesus. Sapagkat siya ang author and finisher ng ating pong faith. Kaya napakahalaga yung panalangin, napakahalaga ng word, yung pong salita ng Diyos, at napakahalaga ng fellowship. No man is an island. Hindi mo sasabihin, nangihina ka, hindi ko kailangan yung mga elder, nangihina ako, hindi ko kailangan yung mga kapatid sa pananampalataya, kaya ko mag-isa. Sino may sabi na kaya mo mag-isa? Kapag kagalito ang ating kalalagayan, mayabang tayo. Yun po'y pride na hindi natin kayang tanggapin, na hindi natin kaya mag-isa. Pangalawa, gumawa ng matuwid na landas, huwag maging katitisuran sa iba. Kung pilay ang pananampalataya mo, baka mapilayan din na sumusunod sa iyo. Ayusin mo ang lakad mo para gumaling ka at hindi para madapa ang iba. Ano? So napakahalaga po nito. At bilang pagtatapos at aplikasyon, number 1, sabi dito, tumigil ka sa pagtingin sa paligid. Tumakbo ka habang nakatingin kay Jesus. Siya ang finish line mo. Merong isang miyembro ng church, nagsabi sa kanyang pastor. Sabi niya, pastor, ako po'y may sasabihin sa inyo. Sabi ng pastor, sige, ano yon? Ako po'y magpapaalam na sa church, lilipat na po ako ng ibang church. Oh, bakit naman? Sabi ng pastor, papaano pastor? Linggo-linggo na lang, kapag uma-attend ako ng church, yung mga praise and worship, gagaling magpaawit nga. Ang gaganda nga ng boses. Pagkakatapos naman ng pananambahan, nag-upo doon sa sulok, kanya-kanyang kwentuhan, wala sa loob ng kapilya, naroon sa tagiliran, nagkakapihan. Aalis na ako sa church. Katapos sabi niya, yung pong mga usher. O ano naman yung mga usher? Yung pong mga usher, gagaling mag-welcome. Hindi mo makita ang ngiti. Pagkatapos din ng kamayan, hindi naman umuupo sa loob para makinig ng sermon. Naroon din sa labas, nagchichismisan. Ito pa, pastor, yung mga kababaihan, yung kanilang fellowship, hindi naman fellowship chismisan. Pagkatapos mga pastor, yung mga leader mo, na itinalaga, every Sunday na lang, laging late. Sabi noong nagpapaalam, sabi ko, ganun ka? Sige, alis. Pero hindi, sabi ng pastor, teka lang, ganito ang gawin mo. Sa Sunday, maaga ang service, pumunta ka dito ng kauna-unahan. Pagkatapos, ganito ang gawin mo. Kapag narito ka na, hawakan mo itong basong ito na puno ng tubig. Pagkatapos, habang nagwo-worship, umikot ka ng 7 beses sa ating kapilya. Pagbalik mo, siguraduhin mong yung punong basong yan ay hindi bawas. At pag yan ay hindi bawas, papayagan kitang umalis. Sabi nga, sige po, pastor. So ginawa niya, maaga sa doon, hinawakan niya yung baso, at habang siya nag-iikot, dahil ayaw niya itong matapon na mabawasan, dahil gustong-gusto niya na umalis, so habang siya naglalakad, umiikot siya, nagsisimula na yung worship service, nakikinig niya yung mga usapan, nakikinig niya yung mga chismisan, pero hindi siya lumilinga kasi ayaw niya matapon yung tubig. Gusto niya, pagbalik niya doon sa pastor, puno. So natapos niya yung 7 ikot,
Puno. Sabi niya, pastor, tapos na rin naman yung worship service. Ito na yung baso. Tapos na yung aking duty. Papayagan mo na ba ako? Teka, paano mo nagawa na ang basong yan ay hindi nabawasan? Paano, pastor? Ganito ang ginawa ko, habang nagwo-worship service, kahit may narinig ako, hindi ko pinapansin. Nakatitig ako dito sa basong ito para hindi maubos yung laman at walang matapon. Para pag ibinalik ko sa iyo, intact. Sabi noong pastor, yung natutunan? Ang natutunan ko po, kahit meron akong mga narinig, dapat focus ako dito. O ganun din, sabi niya, sa buhay spiritual, yung mga kapatiran na sa loob ng church, hindi yan perpekto. May kanya-kanya yung kahinaan. At kahit dito sa ating kapilya o sa ating komunidad, hindi lahat tayo perpekto. Kung ang ating pagsamba sa Diyos ay nakatingin sa bawat isa sa atin, lagas tayo sa church na ito. Walang matitira. Pero kung ang ating pagsamba ay nakatuon kay Kristo, kahit tayo'y may mga limitasyon at kahinaan, pero ang ating tuon ay kay Kristo, makapagpapatuloy tayo sa ating pananampalataya. So tumingin kay Jesus, tumigil sa pagtingin sa paligid, tumakbo habang nakatingin kay Jesus, kasi siya ang ating finish line. Kaya pagkasali tayo sa marathon, isipin natin, sa paligsahan ng pananampalataya, si Kristo lang ang ating titingnan. Hindi kami na mga pastor, hindi yung mga leader ng church na ito, hindi ang sino man na miyembro ng iglesyang ito, kundi si Kristo na nagtatag ng iglesyang ito. Siya ang ating finish line. Pangalawa, kapag nahihirapan ka, tanungin mo, ito ba ay parusa o pagtutuwid? Kung ikaw ay na kay Kristo, ito ay pag-ibig na nagtutuwid, hindi galit na nagpaparusa. At pangatlo, katapatan sa tawag. Katapatan sa tawag, hindi tagumpay. Hindi mo kailangan manalo sa marathon, kailangan mo lang matapos. At tatapusin niya ang sinimulan niya sa iyo. Mga magulang at mga kapatid, ang ating tawag bilang mga mananampalataya ay hindi para maging successful sa buhay na ito, kundi ang tawag sa atin ng Panginoong Jesucristo ay maging tapat sa kanyang pagkatawag sa atin. Sa Diyos po ang papuri. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tumayo po tayong lahat para sa ating respansong. Tayo'y mga manlalakbay sa sanlibutan, mga nauna sa di pagmasdan.
Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa ating pong komunidad, ang banal na hapunan ay ating pong inaalala linggo-linggo. Sapagkat ito po ay inuutos ng Panginoong Jesucristo, ito po ang kanyang iniata sa kanyang mga alagad na huwag tatalikdan. Yung dalawang ordinansang napakahalaga, ang pagsunod sa tubig ng bautismo at ang banal na hapunan. Ginagawa natin ito linggo-linggo upang ang bawat isa sa atin ay mapaalalahanan na mabuhay ng may tutuon ng ating paningin sa Panginoong Jesucristo at mamuhay ng may kabanalan. Napakahalaga po na ating tingnan, dito po sa paalala ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan at ng katawan ng Panginoon at kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, tayo pong lahat ay magkaroon ng pagsusuri sa ating po mga sarili. Alamin ano ba yung po pwedeng maging hadlang sa aking pakikibahagi sa gawain ito. Sapagkat ang gawain ito po hindi isang ritual lang, kundi ito'y may kabanalan na ating ginagawa. At kung tayo po'y makikibahagi dito ng walang paggalang at hindi binibigyan ng respeto yung dugo ng Panginoong Jesucristo at katawan ng Panginoong Jesucristo, tayo po'y nagkakasala. Kaya napakahalaga po ng pagsisiyasat sa ating pong mga sarili. So tayo pong lahat ay panandali ang tumungo at tayo po ay magkameron ng personal na pagpapasiyasat. Panginoon, sa pagkakataong ito, bilang isang komunidad na mga tinubos sa iyong biyaya, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Sapagkat ang ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat upang ang bawat isa sa amin ay malayang makalapit sa inyo at maging sa pag-alaala namin sa banal na hapag na ito. Hayaan mo na kami ay makabahagi ng hindi inuusig ng aming budhi. Makibahagi kami na nagbibigay ng kaluwalhatian at karangalan sa iyong dakilang pangalan. Nagpapasalamat kami sapagkat sa pagkakataong ito ay po pwede naming alalahanin ito at ito'y magbigay sa amin ng paalaala na mamuhay ng may kaseryosohan sa aming pananampalataya at mamuhay ng may kabanalan para sa kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, linisin niyo ang bawat isa sa amin, anumang kasalanan na po pwede maging hadlang. Ito po'y aming sama-samang inihihingi sa inyo ng kapatawaran. Salamat sapagkat sapat ang biyaya ninyo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, kami ngayon ay malinis at malayang makakabahagi sa gawain ito. Sa iyo ang papuri, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na habang inaawit natin ang awit na It is Good to Remember. It's good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul and heals my broken body. He came to die just to set me free. It is good to remember the goodness of God. Kay gandang alalahanin
kabutihan ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Ito ang sinasabi sa unang Korinto, Kabanatang 11, talatang 23 hanggang 29. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawagan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin nyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo po lahat ay makakaupo na at habang inaawit natin ang O Dakilang Tunay, ipamamahagi po ng ating mga elder ang mga simbolo. Lahat ay tumayo. Nang gabing ipagkanulo ang Panginoong Hesus, ay dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpirapiraso ito at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayong kumain. Gayon din naman, dumampot siya ng saro pagkatapos maghapunan at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Inumin ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayong minom.
Awitin po natin ang Diyos ay purihin. Diyos ay purihin, ang Diyos ay purihin, tunay na dakila ang kanyang pag-ibig. Sa dugo niyang tumigis, sa langkong ay nilinis. Ang Diyos ay purihin sa kanyang pag-ibig. Tayo manalangin. Pinapupurihan ka namin, aming dakilang Ama, soberano, makapangyarihan, nagpasimula ng plano, nagtakda at pumili sa mga mananampalataya para sa kaligtasan. Pinapupurihan ka namin, Panginoong Hesus, ikalawang persona, anak ng Diyos, ang anak na nagsakatuparan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagkakatawang tao, namuhay na makapangyarihan at mapagtagumpay, nagsakripisyo at kamatayan sa krus. Inihandog ang kanyang sarili, buhay na muli, at umakyat sa kaluwalhatian doon sa langit. Pinapupurihan ka namin, O Diyos, Espiritu Santo, ikatlong persona, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagtatatak sa amin, Diyos, Espiritu, na sa amin ay nagpapaalaala kung papaano kami mamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Ama. Sumayin niyong lahat ang papuri at pagsamba. Awitin po natin ang Doxology. Ang Diyos na may papurihan at ang Espiritu banal ng mga taong nilalang at ng buong kalangitan. Amen. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan naghahari sa atin, sa Kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus, magpakailanman. Amen. Amen. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Magandang umaga po sa ating lahat at ito po yung mga ilang pagpapahayag ngayon pong umaga. Ang mga nagpapatuloy po nating gawain mula Lunes hanggang Sabado, ang Praying as One. Monday to Friday, alas 6:30 ng umaga. Saturday po, contact si Kuya Carlo, alas 6 ng umaga. At Saturday, OFW, alas 8 po ng umaga. Ang atin pong isinasagawang every Tuesday na CE virtual class, Martes, alas 7 hanggang alas 8:30 ng gabi. At yung Day of Prayer and Fasting Kick-Off, Wednesday, alas 8 ng umaga. Day of Prayer and Fasting, Engaging Accountability, alas 12 po ng tanghali. At ang Day of Prayer and Fasting and End Session, every Wednesday po, alas 3 ng hapon. Yun po yung mga... At pag naman po, Praying as One, Wednesday pa rin po ito.
Yung online po natin, alas 7 ng gabi hanggang alas 7:15. At yung Hope Meeting, every other Thursday, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. C4 Family Live, every other Friday po yan, 6:30 to 7. Berea Naswan, Friday, alas 7:15. Jail Ministry, every other Saturday, alas 2:30 ng hapon. SBC and Sambahayan as scheduled. Yan po, mamaya, Better Together, Partners in Prayer as scheduled. At ito po yung ilang mga mahalagang announcement para po sa kasama sa BOT. Third Sunday na po next week, kaya meron po tayong regular na pagpupulong. At mamaya po, isasagawa natin ang ating pagkilala sa atin po mga dakilang nanay. Mother's Day appreciation po mamaya. Better Together and other meetings. USBCCI Virtual Class, mamaya po, 1:00 ng hapon. Lamb Battalion Formation, May 16. Auxiliary Sunday, May 24. Seniors Fellowship, May 31. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat muli. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Mula po sa Auxiliary Department, binabati ko po ang bawat ina, nanay, mama, mami ng inyong pong tahanan ng Happy Mother's Day. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya po ng mga ina na ipinagkaloob po sa atin. Tunay na malaking pagpapala po ito sa atin na mula sa ating Panginoon. Sila po ay larawan ng pag-aaruga, pagtitiis, pagmamahal at sakripisyo. Hindi po madali ang tungkulin ng isang ina o isang magulang. Kinikilala po ng ating komunidad ang mataas at banal na tungkulin ito na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Nawa po ngayon po ay maging paalala ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa bawat pamilya. Purihin po natin ang Panginoon sa buhay ng atin pong mga ina at atin po silang patuloy na mahalin, igalang at ipanalangin. Ang Auxiliary Department po ay at ang ating komunidad ay may simpleng token po para po sa ating mga nanay. Bago po natin ibigay, tinatawagan ko po muna si Pastor JR upang basahin po ang tula na sinulat po ng ating Pastor June Castro. And happy Mother's Day po sa bawat isa. Sa kabila ng Lord's Day, ang higit nating pinapahalagahan sa araw ng pagsamba, ang atin namang mga ina ay hindi natin kinakaligtaan upang ibalik yung parangal na nararapat din naman sa kanila. At ito nga pong isang tula na katapo ng ating Tatay June ay nakasentro po sa salita ng Diyos kung paano pinaparangalan ng ating mga ina. Hayaan niyo pong tulain ko po sa abot na aking makakaya. Mga ina na may takot sa Diyos. Pagpapala kayo na sa Diyos nagmula, na sa mga anak ay nagmamahal na lubha. Mula pa sa sinapupunan hanggang ngayon ay walang sawa, mapagpakasakit at mapagkalinga. Katuwang ng asawa na ginagabayan ang mga anak sa makabibliyang daan. Ang sinusunod ay ang Diyos na pamamaraan at di ang paraan ng sanlibutan. Pagsunod sa utos ng Diyos na dakila, ipinapakita sa salita at maging sa gawa, nagsisilbing mabuting halimbawa sa mga anak na minamahal na lubha. Pinoprotektahan sa masamang kalakaran ng sanlibutan at ng lipunan upang ang anak ay hindi maligaw at patuloy na maging asin at ilaw. Panlangit ang tutok ng naisin nyo sa anak, sa biyaya ng Diyos ito'y matutupad. Mahal naming mga ina, wala kayong katapat. Ang isang araw na sa pagkilala ay hindi sasapat. Purihin ng Diyos sa kahanga-hanga ninyong buhay. Nasalita niya ang ginagawang gabay. Pinagpapala niya
ang di hihiwalay hanggang siya ang pinaparangalang tunay. Yan, maligayang kaarawan po sa ating mga ina. Maraming salamat po, Pastor JR. Inaanyayahan ko po ang bawat isang ina ng magtungo po dito sa harapan upang maihandog po natin ang simpleng token mula sa ating komunidad. At tinatawagan ko din po si Pastor Rex para po sa pagbibigay ng hamon at pananalangin po sa ating mga nanay. Sige po, pwede po doon sa gitna pa. Apo, sa gitna. Sige po, pwede po sa gitna. Yan, sige po. Medyo una po kayo ng konti. Yan. Hintayin po nating mabigyan ng lahat ng ating token. Sino po ang wala pa? Taas ang kamay sa mga nanay. Lahat po ba ay meron na? Yun. Yung labis para sa mga tatay daw po. Okay. Minamahal na mga kapatid, parang naubos yata yung mga nasa upuan. Pwede po bang palakpakan natin sa harap ng Panginoon ang mga nanay? Okay. Mga minamahal naming nanay, meron pong maikling hamon para po sa inyo. Kanina sabi ni Pastor JR, ngayong araw, merong mas higit na mahalaga kaysa Mother's Day. Ito yung tinuturo po natin. Today is Lord's Day. Ito ay hinihingi ng salita ng Diyos. Ito ay pinatunayan sa kasaysayan at ito ang ating kagalakan. Tuwing araw ng linggo, ito ay araw ng Panginoon. Pero sabi din ni Pastor JR, ang buong mundo ngayon nagsa-celebrate ng Mother's Day, hindi natin kinakalimutan na ngayon din, meron tayong pagpapahalaga sa mga nanay. Hindi yun taliwas sa ating pinaninindigang aral dahil kahit naman sa Biblia ay nakalagay, igalang ang ama at ina. At sa Biblia makikita din natin na pinapupurihan yun pong mga ina ng tahanan, lalo tigit yun pong mga nagpalaki sa kanilang mga anak ng may banal na pagkatakot sa Diyos. In fact, si Apostol Pablo, pakinggan po ninyo yung sabi niya dito sa mga taga-Thessalonica, hindi kami naghangad ng papuri ninyo ng ninuman. Kahit mga apostol kami ni Kristo at kahit may katwiran kami na umasa ng gayon. Ngunit naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang namin inihandog ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng magandang balita, kundi maging ang aming buhay ay ihahandog din namin para sa inyo. Salamat sa Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, ang kanilang damdamin bilang mga lingkod ng Diyos ay inihalin tulad sa mapagkalingang mga nanay.
Meron po kayong kahigtan kaysa sa iba pang nagse-celebrate ng Mother's Day. Ang inyong kahigtan, kayo po ay tinawag ng Diyos para kanyang maging anak. Kayo'y tinawag ng Diyos upang dumaloy sa inyo ang katotohanan ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos na inyo pong ipapakita. Una, tigit sa lahat sa inyong mga anak at sa bawat tao na inyong makakasalamuha. Sa komunidad na ito, meron tayong pagdidiin sa tinatawag pong complementarianism. Nakikita nyo, wala tayong pastora dito, wala ring namumuno sa mga pagtitipon ng pagsamba ng mga kababaihan. Pero kinikilala natin na meron pong roles na mula sa Diyos at ayon sa Biblia. Oo, tagapanguna ang mga kalalakihan, subalit may napakalaking role ang mga kababaihan. Halimbawa po dito ay ang pagtuturo sa mga kabataan. Ang pag-guide po ninyo sa mga kalalakihan na hindi mananampalataya, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang pagiging mabuting halimbawa. Kaya po, bilang mga nanay, pinasasalamatan po namin kayo, mapalad ang komunidad na ito na maraming ina na makadiyos o natigit sa lahat. Kayo po ay modelo ng pananampalataya, kayo po ay mga mapagkalingang ina at ang aming dalangin kung hindi man, kung meron mang pagkukulang, hindi pa tapos ang Diyos, maaari po ninyong gampanan nito hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. O sa pagkakataon na tayo ay kanyang kuhanin, nawa patuloy kayong maging matapat at masumpungan na isang ina na ang inyo pong higit sa lahat na natutulungan sa aspeto ng espiritual ay ang inyo pong mga anak. At pangatlo, kayo po ay mga ina ng tahanan na palaging nandoon, maaasahan, nagbibigay po ng emosyonal, spiritual na suporta sa inyong pinakamamahal ng mga anak. Mga anak hindi lamang sa pisikal, kundi maging inyo pong mga anak, ang mga kabataan at mga bata dito sa ating komunidad. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nais kong hilingan ang ating mga kapatid na tumayo at ang ating mga kamay papunta sa ating mga nanay, ipapanalangin natin sila. Pagkatapos po ng aking panalangin, aawitin po natin yung ating fellowship song at kakamayan ang bawat isa. Tayo po ay manalangin. Aming amang Diyos, mapalad po ang komunidad na ito sapagkat kumikilos po kayo sa pamamagitan ng iyong banal na spirito at sa katotohanan ng inyong mga salita upang makita namin ang aming tungkulin bilang mga tao. At yun po ay kilalanin kayo na nag-iisang Diyos na buhay at ibigay po sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat, maging ngayon po sa pagpapahalaga ng bawat isa sa Lord's Day, araw ng Panginoon. At ngayon din po, dagdag na pagpapala sa amin, Panginoon, na aming tunay na ipinagpapasalamat at aming ikinagagalak ang mga ina ng tahanan na ang pinakamagandang katangian ay higit sa katangian ng sinumang mapagkalingang ina sa mundo na ito. Higit sa kasipagan ng mga ina na nagse-celebrate ngayon ng Mother's Day. Narito sa aming harapan ang aming mga kapatid, mga ina ng tahanan, may takot po sa iyo, kumikilala sa iyong salita, pinananahanan ng iyong banal na espiritu. Sila po ay yaman ng komunidad na ito, Panginoon. Kaloob po ninyo ang mga makadiyos na ina. Aming Ama, maraming salamat po. Sa pagkakataong ito, sila po ay aming kinikilala sa iyong harapan. Pagpalain po ninyo ang bawat ina ng tahanan na ito, Panginoon. Bawat isa po sa kanila, meron din marahil iniindang karamdaman. Meron pong kapag minsan kagulumihanan ng isipan at maging ng damdamin. May pangangailangan na tanging kayo po ang nakakaalam at hindi po ito lingid sa iyo, Panginoon. Panginoon, maaari din may mga pagkukulang ang mga ina ng tahanan, pero kayo po mabiyayang Diyos. Patatatagin po niyo sila. Bibigyan ng inyong karunungan na mayamang pagsama ng iyong banal na espiritu at sa pamamagitan ng buhay ng mga ina ng tahanan po na nasa aming harapan, dadaloy ang iyong katotohanan at ang iyong pag-ibig tungo sa marami pang iba. Pagpalain po ninyo ang bawat isa naming kapatid na ina ng tahanan na ngayon ay nasa aming harapan.
Panginoon, bigyan niyo po sila ng kagalakan na walang katulad. Bigyan niyo po sila ng magandang pisikal na pangangatawan, magandang kalusugan na sa lahat ng sandali. Kagalakang walang kapantay habang matapat na naglilingkod sa iyo at nagkakaloob po sa iyo ng pinakamataas na paglilingkod at pagpupuri. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, tayong lahat magsabi po ng Amen. Awitin po natin yung ating fellowship song at habang bumababa po, kamayan natin ang bawat isa at ang atin pong mga ina ng tahanan. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpagkailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, O katyang tutihan ko, O Diyos magpagkailanman. Ikaw lamang ang kailangan. Patuloy po natin kamayan ang bawat isa. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw lamang ang kailangan. Pag-ibig mong walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Okay po.